Spycore! Hoy, tila! Nasaan na yung parlor na sinugod ninyo? Oy, Sisi, hindi namin sinugod yon. Ano nga kala mo, ikaw lang pwedeng magpa-parlor? Syempre ako, nagpaayos din ako ng hairdo ko. Umalis ka nga dyan, bintangera ka. Hi, Spycore! And here's the toy that we're going to review for today. This is the Masterverse, Masters of the Universe Revelation Spycore. And as you can see here, may malaking window. Nakita na natin agad din si Spycore. And at the back, may magandang artwork ni Spycore na nandyan din yung kanyang bio. And yung iba pang lineup na pwede natin makuha from this line. At the side, artwork ulit ni Spycore. And at the other side, Spycore, untouchable master of evil combats. And on top, Masterverse. And at the bottom, barcode and stuff. Pag na-unbox natin dito si Spycore, check muna natin yung mga iba niyang kasama accessories, which is yung kanyang alt hands na close fist. Yan, pareho. Pareho lang naman. Yung nakakabit kasi sa kanya ngayon is weapon wielding na hands. Meron din siya dito yung kanyang spike mace. Grabe, no? Kulang pa pala yung spike dyan ni Spycore. Kaya yung weapon niya dapat spikes din. Ang tindi. Although, isang color na lang lahat, sayang. Sana may ibang colors pa para mas umangat yung details. But, ito na yung kanyang weapon. And yung isa pa niyang weapon dito, another spike weapon. I'm not sure, pero parang mukhang arrows yata to na pwedeng tumalsik from the series. Nakalimutan ko na, hindi ko na maalala. Hindi naman parang claws lang dyan ni Wolverine na pwedeng pang scratch lang. Pero, yan ang pinaka-overall look niyan. Ganda. Moving right along, dito na tayo sa ating main figure na si Spycore. Let's check muna yung pinaka-overall details niya. Ayan. Ang face niya, nakakatakot din. Pero astiga, kasi nga, spike head talaga siya. Ang ganda rin ng pagkakagawa ng head. Talagang spiky. And then yung armor niya, na spiky din. Grabe sa spikes. Buti na lang, yung mga braso niya, wala nang spikes. Pero all purple naman siya. And also, pagdating dito sa boots niya, wala nang ibang color, kundi yun, all black na lang. Sayang, sana may konting purple pa dyan. To be honest, parang may konting purple pa nga eh. Yung mga fur skirt niya dyan. Ayan o. Hindi lang gaano halata sa camera, pero sa personal, parang may pagka dark purple pa na wash yung ginawa daw. Okay na rin. Pwede na. And para sa kanyang articulation sa head niya, kahit na nakakatusok, naro-rotate pa rin yan 360. May look up siya na ganyan and look down na ganyan, which is good. Para sa kanyang Creed moment, meron naman siyang arms wide open na ganyan. And of course, naro-rotate din yan 360. Same sa bicep niya, naro-rotate 360. Yung kanyang elbow bent, double jointed, which is good. And yung kamay niya, naro-rotate 360. And may up na ganyan and down din. Ganyan. Para sa kanyang ab crunch, meron naman siyang ab crunch dyan. Hindi lang gaano halata kasi may armor siya na isang buo dyan. Pero lumalabas yung pusod niya pag inaangat. Then may konting swivel siya. Tapos sa waist niya, naro-rotate din yan 360. Yung kanyang Van Damme split, maganda. And then yung kanyang high kick, ganyan. And yung back kick niya, konti lang. Sa thigh part, may rotation din siya dyan. Yung kanyang knee bend is double jointed din, which is good. Kasi talagang fully bent yung knees niya dyan. Pagdating sa lower knees, naro-rotate din yan 360. And sa paa, may up na ganyan and down din na ganyan. And of course, naro-rotate din yan 360. Now, para sa weapon dito ni Spycore, check muna natin yung kanyang mace. Pahawak natin sa kanya. Good, nice. Grabe, puro spike. And then, itong isang weapon niya is kailangan natin unpeg yung left hand niya dyan para may dyan. Yan. Grabe. Puro spike. Siguro pag kumain ng fishball to si Spycore, lamang, no? Lamang sa tusok. Yan. Ito na si Spycore pag nalagay natin mga accessories niya. And so, ang maganda nga dito sa line na to is that pwede pa natin matanggal yung iba niya accessories. Tulad nitong kanyang armor body na naka-belt lang naman yan sa side. Yan, belt lang natin yan dyan. And then, pop off natin yung ulo niya para matanggal natin yung armor niya. Actually, itong kamay niya, itong mga wrist niya, naka-glue na to eh. Pero pwede nyong tanggalin mismo sa glue. Kasi I don't know nga kung bakit nag-decide pa yung Mattel na i-glue ito rather than isama mismo sa parang gimmick niya na at least pwede rin matanggal yung mga wristband niya dyan. Kasi dagdag din naman sa playability yun kahit pa paano. Yan. So, ito na itsura ni Spycore pag wala siyang mga armors niya. So, at least, di ba, dagdag yun sa playability nila.
Para sa height dito ni Spycore, ang height niya is around 7 inches. Pero sama mo pa yung pinaka-spike niya, lagpas naman siya ng 7 inches. Ang maganda niyan, i-compare pa natin siya sa iba pa nating Masterverse. Tulad ng ating Wave 1 na si Skelly. Wave 1 din na si He-Man. At yung kasama niya sa Wave 2 na si Beastman. Another one from Wave 2 na si Man-at-Arms. Isa pa sa Wave 2 na si Tila version 2.0. And from Wave 2 din na si Faker. So, yan ang ating height comparison. If you are planning to avail this Spycore from the Masterverse line, ang price range niya, SRP is 1,800 pesos. But since kasama siya sa Wave 2 na kinoconsider natin na Buta Wave, dahil sobrang dami ng stocks to the point na talagang nagsisale na pababa ang price ng bawat isa sa Wave 2 na ito. And even itong Spycore na to, kahit pa paano makakita pa rin kayo sa market ng mga nakasale na niya. So probably makakuha pa kayo nito ng around 500 up to 350 pesos. So again, depende ako sa market kayo makakuha ng copy ninyo or makakakuha kayo ng naka-super sale na rin. There you have it na guys, na ang ating Masterverse, Masters of the Universe Revelation Spycore from the Netflix series. What do you think of this Spycore? Is it a go for you or no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, actually nanghihinayang ako sa character na to kasi doon sa pinaka-series nila sa Netflix, parang talagang side character lang talaga siya. As in, parang wala siyang any story arc or hindi man lang siya nabigyan ng importance. Talagang nandun lang siya para bugbugin ng mga bida. But overall, sa pinaka main figure natin dito, maganda naman yung pagkaka-execute sa kanya, and good thing nga na may mga accessories pang ibang binigay sa kanya bukod dito sa mace niya at talaga makakadagdag sa overall playability ni Spycore. To be honest, di naman pangit. Actually, maganda nga ang overall look dito ni Spycore.